Magandang araw mga kauna. Kamusta na kayo? Ay ito. Ayan. Bisitahin muna natin yung ating mga alagang parawakan. Updates tayo. Ito, naglilimlim na. Check natin yung mga itlog. Ito, ang problema nitong inahin na ito, itong parawakan na ito, maganda siya mag-itlog, marami siyang mag-itlog. Ang problema, unti-unti niyang napapansin namin na unti-unting nababawasan yung itlog. Tsaka parang may nabubulok. Yun pa lang, ginagawa niya, kinakain niya yung itlog niya. Kaya pala pag minsan may nabubugok, may basa, may basag. Pag minsan, pag bumababa siya, binibit-bit niya yung itlog niya. Yun ang problema sa inang ito. Nakaranas na ba kayo ng manok na ganito? Yung kumakain ng itlog, nagbabawas siya ng sarili niyang itlog sa pugaran. Halimbawa, naglimlim siya ng 10 or 11, magugulat ka na lang bago mapisa. Ubos na. Kunti na lang yung nililimliman niya. Katulad nito, ayan o. Bumaba siya galing dun sa limliman. Ayan o, may bit-bit siya ng itlog. Ito ang problema ng inahin nito. Nakaranas na ba kayo mga kauna ng ganito? Ayan o, kinakain niya yung itlog niya. Ano kaya magandang gawin sa mga inahin na ganito? Maganda siguro ito, paupuin na sa kawali. Grabe o, sarili niyang itlog. Kaya pala nababawasan yung itlog niya. Siya rin pala ang buwibira. Ayan o, may parang pitos na nga nakasama. Ayan o. Malapit na sana eh. Ayan o, sariwang-sariwa. May buo na yung sisiw. Binitbit niya galing sa itlogan. Sana mapag-aralan natin kung anong magandang gawin sa inahin na yan. At saka ito namang isang inahin na kasabayan niya. Napakalupit naman ito sa sa mga sisiw. Ang tapang masyado. Talagang pag masalpukan yung isang sisiw, kawawa, talagang patay na bago mabitawan. Ito talaga ang problema dito sa mga parawakan. Masyadong mainit ang kanilang mga dugo kumpara sa ibang mga native. Kaya nga ang parawakan dito ngayon sa atin, hindi lamang pang ulam or pang tinula, kundi ginagamit din ito para sa mga pang tampor, pang fighting cock. So ito naman yung iba nating mga naglilimlim, bumaba na at napisaan na ng mga sisiw. Ayan, updates natin. Itong isang inahin na ito, sa 8 itlog na nilimliman niya, kalahati lang ang napisa. Siguro, dahil na rin sa ulan ng ulan, tapos mapangit pa yung kanyang itlogan, hindi niya masyadong nahalo yung kanyang mga itlog. Yan ang problema, lalo na pag tag-ulan. Pagbababa sila, ayan, basa ang paa na aakyat. So, ang fertility rate ng ating mga manok ay mababa, lalo pag maulan. Ito naman yung ating asil shamu. May mga sisyo na rin. Ito yung bagong bili natin, no? Bili tayo ng shamu. Ayan, may shamu na tayo. Nag-wait pa tayo ng kanyang kasama. Subukan natin mag-alaga din ng shamu. Pag kinawat, siya kanila. Siya akin. Ayan, may mga naglilimlim pa tayo. Talagang sunod-sunod na. Kahit pa kunti-kunti lang ang sisiw, basta't buhay, masisigla, ay mabilis din sila dumami. Tapos itong isang inahin pa, ito ang problema natin. Nakaranas na ba kayo ng ganitong inahin? Yung ayaw mangitlog dun sa kanyang pugaran. Kung binigyan na siya ng sarili niyang paitlogan, sarili niyang pugaran, pero ayaw niyang umitlog doon. Talagang bababa siya. Tapos iikot-ikot siya dito sa may balde na yan. Diyan niya gustong umitlog. Hindi naman niya ng itlogan. Tingnan nyo, hirap na siya. Lalabas na yung itlog niya. Pero ayaw niya pa rin pumunta doon sa binigay sa kanyang paitlogan. Ito ang mga nagiging problema natin na sa mga magmamanok. Siguro naranasan nyo rin ito. Na ayan, yung mga ganitong estilo ng manok, parawakan din po ito. Talagang iba-iba ang mga mararanasan natin sa ating manukan, lalo na sa pag-aalaga natin.
ma-observe natin yan. Kaya maraming salamat sa panonood. Thank you!